kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Alright, so mga kalyabe, so dito tayo. Ayan. So, papabaunan pa tayo ni Boss Pablo ng gamot sa high blood to mga kalyabe. Kasi high blood ka daw eh. Oh, yan. Gamot sa high blood yan. Alaba, tapos yung alimango. Ayan, 3 pirasong alimango na matataba. Ang lalaki pa naman. Wala. Hindi, maliit pa yan. Ayan. So, thank you talaga dyan. Talagang mawawala yung high blood ko dyan. Mawawala nga ba? Mawawala, mapapasubra. Eh, tanong mga kalyabe, mawawala nga ba? Tapos, pag kumain ng talaba yung high blood at saka ng alimango, mawawala ba? Ewan ko. Baka nga. Wag naman ako mawala. Ayan. So, yan mga kalyabe. Thank you talaga sa Boss Pablo. Right. Alright, so magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW, sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, nandito tayo sa Mindes, Cavite. Ayan. So, at ito yung adventure ni Sel Saldi. Ayan, ni Boss Saldi. So, yung problema nito is rock end. So, nag-canvas kami ng rock end at brand new na po yung pinili natin. Kasi mas tatagal po ng gusto ito. Ayan. Yan ang ating rock end na gagamitin. Brand new po yan. Nakakarton pa po yan. Para mas tatagal po at magagamit ng gusto. So mas maganda to at brand new na. At kunti lang din ang diferensya kumparado sa surplus. Kaya nga. Ayan. Sa surplus, para karang din naman nagsusugal. Madali lang. Luwagan mo lang konti tapos kunin mo yung impact natin. Kaya? Kaya din natin banda rito. Hindi. Baka may papasok eh. May jack stand naman ako. So, si Kanuto eh, laging ginagamit ng Kanuto. Sabik na sabik magmaneho eh. Oo, siyempre, sa tagal ba naman, tagal bago. Buti nga yun eh, pinagawa niya agad. Yun eh, kung na-stock na na-stock. Nako. Sawa ako sa maintenance ng Honda. Kung nakasagupa mo pa katulad doon na dalawa kabilaan gulong, luwagan mo muna. Yung aking Hyundai na kulay puti. Transmission ng problema. Ayun, lalo kayong makakalbo kayo doon. Talaga naman ito. Transmission pa lang po 100 plus na. 100 plus na yung transmission. So hindi biro. Kaya na-stuck ko nga, pinatambay ko muna kasi baka kalbuhin ako ng asawa ko. Kalbo na nga, kakalbuhin pa. Ayan ang mga kalyabe, si Harabas oh. Nagulat si Boss Salde, ang bilis lang daw. Ang bilis lang ng biyahe natin. Ayan oh. Kumenta ko. Hindi ako sa Shell Station, sa Rinsbrad. Baka makalampas, may tumaway si Si Tol Jeremix. Taway. Ganda pala ng forma ng adventure mo. Paparehas ng kay paring Thinking Body. Ganito na rin. Oo. Manual. GLX manual. Ayun, nasanay din yung
kumpare ko sa ano eh, sa sasakyan. Nung maliit ang sasakyan niya, tuwa na siya. Kaya sabi ko, huwag mamadali kasi darating din yan. Kaya nung kanya binili kotse, habang natin pasikip yung pasikip. Oho. Kaya na, naalala mo si Albo, napakaliit. Tapos mayroon pa akong Chevrolet na Spark, napakaliit din. Naawa ko kasi lagi ang karga ko. Tingnan nyo naman mga kalyabe ang karga nito. Ayan, pinagbababa na. Tapos dito, kita mo naman. Ayan, puro gamit po yan sa loob. Ayan. So kapag yan ang kinarga natin doon sa aking mga sasakyan, ako po na maliit, kawawa. Kawawa. Ha? Hindi, teka lang. Dito ka mag-jack sa harap. Gitna. May itim na? Ay, may itim na. Papalitan na natin yan. Yan ang hinahanap ko. Yung ganyan. Sa wiper, washer. Sa Lazada meron. 1.7. Oho. Sige pa. Layo pa. Yon, nadali. Yung ID. Taga doon niya sa Bacoor ni kanya, personal yan. Oho. Baka malapit sa inyo. Saan sa Bacoor? Sige. Ya. Right mga kalyabe. So update ko lang kayo maya konti. Right mga kalyabe. So ang tambutso ni Sir Saldi, ito singaw to. Yan. Hindi kumapit ng gusto yung pagkahinang. Ayan. Pasok kasi yan sa loob ng tubo na to, yung tubo nito. Tapos hininang dito, hindi pa kumapit ng gusto. Ayan o. Tapos ito mga kalyabe. Ayan. Just wait lang ha. Ayan. Ito po yung papalitan natin yung rack end nya. Ayan to. Assembly. So babaklasin pa po natin yan. Baka babaklasin na ng iba. Right. Lapit mo dito ratchet na maliter. Mabilis lang naman to mga kalyabe. At sa pakita ko na lang mamaya siguro mga kalyabe ha, medyo masikip ako dito sa ilalim. Tingnan natin kung mapaposisyon natin yung ating GoPro. Ayan. Kung mapaposisyon ko, mas maganda. Ayan. Huwag na sana masagi. Right. So magbabaklas muna tayo. 12. Oy, natumba na nga. Ayan na. Oh, di ba? So update ko na kayo mamaya mga kalyabe. Nahihirapan ako, nagkasagabal pa yung aking camera. Ayan. So ito lang naman yun. Rack in na yan. Right mga kalyabe. Ayan, shout out po. Shout out kay Busing, kausap ni Boss. Papagawa doon ng kanyang small body, big body. Subscribe mo, makinig ng phone mo. Kaya mga kalyabe, so Ayos. ayun po yung luma. Grabe na pala talaga ang tagas nito. Ayan. Magkaiba pala boss. Ha? Magkaiba. Paano mag-iba? Malangis to eh.
Yan, walang langis eh. Alakay ko ano magkaiba. Oh, nagkaiba. Ang alisin lang ito. Ang dulo lang. Oo. Tapos ito, itong fittings lang na to. Yan, wala na. Yan na. Salpak na lahat yan. Tie rod end niya, yan pa rin ang gamitin natin kasi goods pang kanyang tie rod end. Ito mga kalyabe, bago. Kailan lang ito pinalitan ng tie rod end niya. Halos. Bago pa eh, walang kakalog-alog eh. Nakuha ko na yun ang ganyan. Ngayon. Pa lang yun sa akin, mag-5 months pa lang. Yan. Bago pa. Bago yan. Bagong palit nila ng tie rod end. Kaso, ang problema nga lang, itong tumatagas mga kalyabe. So, ang ikakabit natin ito, yan, mabilis lang to. Tulad yung anong sinabi ko sa inyo, doon sa vlog ko. Mabilis lang naman ito ikabit. Yan, magkaiba no? Sabihin mo rin sa iba, hindi na kailangan pa-repair, palitan na ng bago. Yan. Para sigurado. Depende naman kasi sa kanila eh, kung wala naman talagang budget kasi. Alam ba ang inano ko niyan? Ang tricycle. Oo. Ay mga kalyabe. Pinili ko van na Grace. Oo, Hyundai Grace. Tapos ginawa ko, nag-service ko na eskwela. Tapos bumili ako ng isa pang tricycle. Kunin mo 19. Dalawa. Ayan, hanggang sa yan lang. Ang ano ko, naging kotse, tapos yan. Ay mga kalyabe. So isipin nyo, wala kasing imposible mga kalyabe sa mga pangarap natin kapag sinamahan natin ng pagsisikap. Sipag at saka sikap. Tiyaga. Talagang ganun talaga. Mararating natin yung ating hinahangad or minimiti. Kaya katulad ko, minimiti ko na magkabuhok. Nagtsatsaga ako ngayon sa ilalim. Walang niya to talaga. Kaya mga kalyabe, baka marinig na idol to, mamura na naman ako. Walang niya ka, hindi na magtutubo ang buhok mo. Ayan o, panot na yung gitna. Shaggy-lid lang ang may buhok. Kailangan pag gumawa kayo, haluan nyo naman ng konting pangiting-iti, patawa-tawa. Ay medyo nakakalbo-kalbo na kayo. Nakakalbo-kalbo. Hindi ramdam mo pagod. Oo. Ganun lang ang buhay. Right, so yan, magtatanggal muna ako tie rod end taka itong fittings. Right mga kalyabe, so yan na po yung bago. Yan na. So ikakabit na natin at yan ang luma. Yan. So bago po yan, pati yung rack end nya. Yan, assembly na po mismo yan. So sasalpak na lang natin doon sa ilalim. Mamaya konti. Ayan. At kakabit natin lahat. So take ko na lang kayo mamaya kasi masikip na siya doon sa ilalim mga kalyabe. At yung tripod ng aking camera is balik pa yung paa. Ayan, kumbaga pilay. Injured. Ayan. Right mga kalyabe. So yung si Sir Saldi pala, sila po yung may-ari ng Carina's Bake Shop dito sa may Mindes. So yung kilalang bakery dito sa Mindes mga kalyabe. So napakalalaki ng kanilang tinapay at nakakarating pala yung kanilang mga gawa sa ibang bansa. So ayan, dinadayo dito mga tagatan sa Cavite. Ayan, dinadayo talaga. So doon kanina saksi ako. Sunod-sunod talaga ang customer nila. Kahit tanghali na, ang dami pa rin bumibili talaga ng kanilang tinapay. Ayan. Mga kalyabe, tingnan yung tinapay niya. Oh. Malaki pa sa kamao ko yan. Kaya papadala ka mamaya, di bahala ka na magkuha na. Tikim muna at pagka nagustuhan, ay di huwag natin dagdagan. Shout out kay Boss Pablo. Boss Pablo, may papadala si Boss Aldi sa'yo. Shout out Boss Pablo! Yan.
Kay Idol Japper, shout out. Idol Japper. Yan. Pinoy kasi tayo. Maalikabok kasi yung tinapay, hinugasan ko lang. Hindi pala nagdala ng ano? Ng plastic. Boy Scout to? Paano mo bang tilaba? Pagkain ko ng talaba. Oo. Kita mo na mga kamay ko, maggrasa-grasa. Hinugasan din naman kakoy ang kamay mo dumi. Nasaan siya na? Kaya pala dinadaya mga kalyabe. Napakasarap talaga ng tinapay nila. Ang lambot. Wala ka kanina na nagbibilihan. At si Boss Saldi mismo yung gumagawa nito. Ang galing. Ang lambot. So kahit na bungi kayo katulad ko, hindi ko lang papakita sa inyo. Kaya ako ano eh. Ay, kung pupuntahan, madali lang puntahan. Sila Idol Japper. Malapit lang. Idol Japper. Hindi naman kilala. Parang na silent viewers lang. Pero solid. Idol Japper, ito si Salde, si Boss Salde. Pwede mo daw madayo dito sa may sa may Mindes. Hanapin mo lang Carina's Bakery. Bread House. Bread House pala, Bread House. Malapit kay Daddy Oms. Ayan, malapit lang sila kay Daddy Oms. Shout out Daddy Oms. Ayan. So, ang sarap. Kami pa naman doon ah. Hindi. Kailangan pa ba ng palaman ng ganitong kalasang tinapay? Alam mo, bumibili sa amin talaga mayayaman. Kakatuwa nga. Ayan. Tanggal ang pagod. Sipin mo mga kalyabe, nagigising siya alas 2 na madaling araw para gawin lang itong masahin niya na itong tinapay na to. Dalawang oven ang gamit mo, boss, no? Dalawa. Oo. Noong New Year. Ilang sako yung ang harina na uubos mo sa isang araw? 4. Lakas nga. Tinatawanan ko nga yung mga nag-ano sa Facebook, yung mga gumagawa ng tinapay. Like kanila, ba kilo-kilo lang eh. Ako, yan lang ang gawa ninyo eh. Ang dami nyo pang katulong. Ako nag-iisa. So, yung anak ko, katulong ko. Siyempre nyo mga kalyabe. Yan, sa tinapay. Kay Boss Saldi, huwag nyo asahan ang tinapay. Ako magmasa kasi magiging kulay itim yan. Baka meron kayo gusto ng shoutout. Ito, nagbablog ka eh. Sino nagbablog? Gawa lang yan, napagipunta sa Kalaka. Kung ano-ano na sinasabi. Kalapag. Ito pala sa anak ko. Ayan, mga kalyabe. Mayroon pala dito nagbablog si Kalapag. Joke lang yun. Ah, ko lang. akala ko si Kalapag. Para maka-discount. Nan. Sabi ko, kakapatitikimin ko mo. Isang piraso lang, busog na busog ka na dyan. Walang yan, ang dami pa naman dinala nyo. Sir! Kapadala ko sa inyo mamaya. Ayaw pa naman oh. Merinda ka muna, oh. Yung tinapay dito, lulo ng ng binibili natin doon sa Molino. Ayan, yan sariling recipe ng BNR. Ano? Ang Walang katulad. walang katulad. Oo. Sabi-sahan. Para pampunas. Yan. Medyo ano pa kasi ako eh. Under recovery pa ako ng tawag nito. Trantado. Trangkaso pala. Kape mo na. Yan o, tinapay oh. Malalamig na yan. May yelo dito ang hangin.
Okay lang ba yung belt na ano? Bando? Oo, mas maganda ngayon. Binayad ko yan ng labor 4,000. Palit lang ng belt. 4,000. Walang hiya mga kalyabe. Shout out naman sa gumawa. Kawawa naman may-ari. Belt lang yung ito. Belt dito, timing belt ito. Ah, kasama timing belt. Ano? Ha? Kasama timing belt. Walang ganun talaga. Akala ko belt lang talaga eh. Kaya Ayan. tinanong ko sa iyo kanina kung okay lang yung kung magkano ang ano mo sa palit lang ng belt. Oo. Eh medyo malapit naman eh. Kaya okay lang. Ayan. Pero kung belt lang, magulat naman ako kung belt lang talaga. Sobrang sobrang taas nun. Ayan. So katulad ng doon nga yung sa Toyota Vios na tinatackle ko nga kagabi sa live ko na kawawa yung may-ari. Sobra. Ayan mga kalyabe. So isipin niyo mga kalyabe dahil ako ayaw ko sumakit ang ulo ng may-ari, binigyan ko siya ng magandang opsyon. Pinapili ko siya surplus na hindi tayo sigurado kung gaano siya katagal or diyan sa brand new na konti lang ang diferensya ng presyo at tatagal talaga ng sigurado. Ayan. So ganun kasi mga kalyabe. Hanggat maaari bibigyan natin ng opsyon yung mga may-ari. Kasi hindi naman sa lahat ng oras talaga mga kalyabe is ready or may budget na yung may-ari sa pagpapagawa ng kanilang mga sasakyan. Katulad ng sa Toyota Vios na nirescue ko. Ayan, hindi ko na nga siningil ng labor dahil sa sobrang awa ko talaga. Halos nang yak-yak ng may-ari. Grabe naman Grabe. pagka hindi ka natural yun. 30 mil. Kaya lang sa isang yung hindi naman panalo, hindi naman talo. Tapos boss, kinasuhan pa. Computer box. Walang hiya, spark plug lang ang dahilan. Yan, spark plug lang naging dahilan mga kalyabe. Kinasuhan pa ng computer box. Grabe. Kapag ka nga may makikita kang ganito na lagi ka naman pupunta ng Batangas eh. Oo. Yan, pag Mura-mura lang. pag Sa Gayatan ba? Katayan. Oo. Wala, bulok na rin. Kasi ang ganyang plastic, pagdating ng 5 years, halos nagkakaganyan na. Ito Lumulutong. nga, nag-uumpisa na rin eh. Mhm. Ba't ito hindi umaano yung tubig dito? Hindi na kuwan. Hindi na. Kasi hindi na punta sa pero hindi naman nababawasan. Ay, hindi pa nagbabawas. Okay lang yun. Okay lang po yun. Mas maganda pa ang circulation ng tubig nyo. Kasi pag magbabawas yun, ibig sabihin, magbabawas din tong tubig dito sa radiator. Ngayon, hindi siya nagbabawas, so hindi rin siya magbabawas dyan. Ako, kung tatagawa na tinakbo ko ng Batangas, Malapit-lapit lang po. Pero kung bibiyahin nyo siguro ng Bicol yan, balikan, magbabawas po yan pero konti lang. Kasi mag-i-evaporate din yan eh. simula nung pinaayos ko, hindi pa nababawasan yung tubig eh. Lahat pa. Ito nga si Harabas, hindi nga nagbabawas eh. Nakaano na kasi ito, nalis na yung thermostat. Bakit tinanggal? Yung nabili ko na, wala nang thermostat. Mas the best kasi para ma-maintain ang init ng makina, dapat may thermostat. Oo. Ay sabi ng iba, para daw iwas sa overheat, inalis na. Mali po 'yun ha. Kaya po mayroon tayong thermostat, water thermostat. Ito mga kalyabe ha, advice ko lang sa inyo. Kaya nga nilalagyan ng water thermostat yung sasakyan para yung init ng makina is maintain niya. Ngayon, pag na-reach niya yung sobrang init, iluluwa niya dito, tatakbo dito sa radiator. Pagdating ng dito sa radiator, i-cool down ng radiator, babalik na naman doon sa ilalim, sa water pump, higupin niya na naman, pabalik naman dito sa makina. So maintain niya yung engine temperature. So nami-maintain niya. Unlike na kapag wala siyang thermostat, hindi siya maintain. Hindi nami-maintain yung init ng makina. Dapat talaga may thermostat.
Ito, inalis daw yung thermostat. Mm-mm. Ewan ko kung Pero kasi yan talaga ang purpose nun, close open para yung tubig, ang init doon sa may makina mamiminting niya. Kaya kung mapapansin ninyo, ayan, kung mapapansin ninyo, kung minsan nagbabago ang power niyang sasakyan natin kapag lumamig. Pag malamig, mahina ang power. Lalo to diesel. Kailangan ng diesel natin ng matinding init bago siya magkakaroon ng power ng gusto. ganun pala yun. Eh sa sunod, palagyan ko na ulit ng ano. So yan mga kalyabe, na sana ano to, simpleng tips ko lang po yan sa inyo. Sa Ford mga kalyabe ha, note sa Ford, wag niyong gagawin yon. Magkakaproblema kayo sa system ninyo. Sabi sa akin, mas magaling daw yung wala. Sa ano po yon, sa mga old mechanic po yon. Kaya yun nga ang sabi sa akin, mas magaling Aha. ika niya ng walang thermostat. Sa sinuunang mga makina, pwede natin gagawin. Oo. Pero sa mga modelo, wag natin gagawin. Pero mali pa rin yun mga kalyabe, na tatanggalan po natin ng thermostat yung ating makina. Water thermostat na, hindi yung aircon thermostat, kasi may aircon thermostat din tayo mga kalyabe. Ayan, yung trabaho kasi nun mga kalyabe, kapag malamig yung ating makina, nagko-close yung thermostat, at kapag na-reach niya na naman ang init, mag-o-open yon para ibubuga niya dito sa ating radiator. Ibabalik niya tubig sa radiator. Tapos ang trabaho naman ng radiator, i-cool down niya muna si water, babalik na naman doon sa ating makina. Ayun, ganun lang po yun. So kaya advice ko sa inyo, hanggat maaari, huwag niyo pong tanggalan ng thermostat. Kasi kayo din, Palibasa, second hand ko nabili. magkakaproblema din kayo sa inyong mga sasakyan balang araw. Ayan. Huwag niyo antayin na mapuno ng sedimentary rock yung inyong block. Kasi ang tubig mga kalyabe, lalo na kapag gumagamit kayo ng tubig, habang tumatagal yan na kumukulo o tumiinit sa ating block makina, is namumuo po doon yung ating sedimentary rock. Ayan, yung kung baga para sa takore, yung latak-latak, yan, kumakapal po yun. So, huwag natin antayin na ganun ang mangyari. Hanggat maaari, maglagay po kayo ng engine coolant or distilled water. Hanggat maaari nga po, kung nakapagsahod po kayo ng malinis na ulan, mas maganda. Pwede yun? Yes, ang malinis na ulan na nakasahod, mas maganda yon. Pwede pa na yun. Kaso sa panahon natin ngayon, sa sobrang dumi na ng ozone layer natin, mas Mahirap. ano na rin, mas maganda na rin na naniniguro tayo. Dati, pwede natin gawin yon. Sa ngayon, kasi gawa ng puro mga polluted na yung air natin dito sa atin, please wag na po natin gawin. Naka-engine coolant, kulay pink. Right mga kalyabe, so kakabit ko na yung aming rack and pinion. Right mga kalyabe, so ayan na, nakabit na natin. So mabilis lang, mas matagal ang biyahe kaysa sa pag tawari. Mas mabilis. Ayan, tapos ang preno, yung preno, yung oil seal sa likod, papalitan din natin ngayon. Ayan. Kape ulit. Wag, mamaya ma-overdose tayo. Right, so wala na. Ano? Ayun, meron pa nga. Iba yung
Wala na. Sana may tagas dito. Jack natin sa gitna, ter. Si. Ayan, so hinipitan lang mga gulong mga kalyabe. Kasi mamaya isisentro ko pang manibela niyan doon sa loob. Titingnan ko yung kabig ng kaliwa at saka kanan. Baka mamaya mas maiksi yung kabig ng kaliwa kaysa sa kanan. Testing yung dito. Doon mo muna yun. Kakabit ko muna yung yung oil seal sa likod. Ang shock yun, pinapagtang ko rin sa huli. Tapos pinapadagdagan ko ng molye. Ang ganda pa ng mags nito. Nakuha ko na ang stock yun. Stock box. Nadali nga lang ako doon sa ano na yun, sa ID picture. Ang tamang pampamilya. Kotse, pang ano lang, personal car. Kampante ka na naman ngayon yan. Kaya nga, hindi kakabaka pagka Titigas ang manibela. wala eh, kung hindi mo ipapayos, ganun din naman, lalaki pa rin, Oo. lalaki ang sira. Lalaki ang sira. Kasi, ating ipon hindi. Gawa na. Hindi nga sa kotse ko dating IDSI, ang laki na nagastos ko doon. Ano yun eh? 8 spark plug. Talaga ng kunin. Yun ang- Pagkakuha ko doon, pagka 2 taon sa akin, nagbara yung oil pump. Oil pump. Nagbara. Kumatok. Hindi naman tumato, kaya na naglago tukan. Pero baklas kasi makina. Tumaas Baklas talaga yun. May 60. Nagastos ko. Tapos nitong bago ko nabenta, lahat ng pangilalim pinapalitan ko. 54 ang nagastos ko. Sakit sa bulsa. Ayaw ako eh. Kaya nabenta ko lang 115. Isipin mo. Ang laki ang ano sa akin, oh. Kaya nang ayaw ko na mag-Honda. Masakit sa bulsa talaga. Ayun, ipalitin din ang rack and pinion. Pero kung nakilala mo kagad ako nun, Ayun nga lang. hindi ka gagastos ng ganong kalaki. Ang rack and pinion na ako nag-canvas 83. Rack and pinion. 83,000. Ayan, yung sipero. Andun na yun. Naantay ko na lang yung Ayaw ko nakaka ng kotse. mas masakit sa bulsa ang maintenance ng sipero. Ayo. Mahirap pa yata sa pyesa yun eh, Nissan. Oo. Sabi yung Nissan sira, Nissan Nissan tulad. Kabila lang ata may tagas. Kabila. Kabila lang. Right. Naka-handbrake pa rin? Naka-handbrake pa rin? Release mo nga handbrake. Release mo nga handbrake. Martilyo. Dali mo dito. Ayan mga kalyabe. So magpapalit tayo ng oil seal dito.
Nakakambyo? Na-release ko na. Aba, kapit? Right, so dikit yung preno. Ginagamit naming service diya sa bakery. Alright, Piera. mga kalyabe, so nakita ko na kung bakit tumagas tong kanyang oil seal. Ayan. So, delikado to mga kalyabe. So, dahil nga walang machine shop dito, ibibiyahin na lang to dun sa mulino ni Busing. So, shout out din sa gumawa nito. Ayan o, spring niya, nasa loob. Ayan. Right. Chamba. Ayos. Ayan. Ako sinisilip ko lagi yan kung pumasok dito. Kasi may lock yan dito mga labi. Ayan o. Dito yan pumapasok. Kaya pala ayaw bumalik. Ano yun? Kaya pala hindi bumalik yung handbrake mo kanina. Siguro gawa. Right mga kalyabe. Ayan. So update ko na lang kayo mamaya. Right mga kalyabe. Muntik ko na magaya yung ano eh. Yung ginawa kanina. Ayan. So ayan, binalik ko lang sa original niya position yung kanyang handbrake cable. Ayan. Kaya nagulat kayo, mataas na yung handbrake na inyo, wala pa rin kapit. Oo. Ayan. So ayan mga kalyabe, ayan o, check ninyo lagi guide nito. Rights mga kalyabe, so kakabit lang namin ang gulong para test drive natin at itutuwid natin tong kanyang manibela. Ayan. So dito panoorin nyo kung paano natin itutuwid to. Habang nandun, ilalabas natin dyan sa kalsada sa diretso dito mga kalyabe. Atras abante ko dito para makuha natin yung straight na gulong tapos sa straight na manibela. Ayan. Rights mga kalyabe, so ito na at tatanong natin si boss kung ano yung boss, kumusta yung manibela? Okay na. Suwabing-suwabe, lambot. Tumigas ano? Papagawa kayo dito na. Ayan. Mga kalyabe, another customer satisfaction. Ayan, satisfied siya sa ating gawa. Yung ayan. So Ela pa sir. Ela pa. Happy New Year sir. Nasa Batangas po ako ngayon sir. Sa may Nasugbo. Opo, bibiyay pa ako ngayon pa. Dito pa lang ako sa Mindis pa lang ako ngayon. 29 po. Opo. 26. Bukas din po. Hindi po, may gawa pa kasi ako sa Paranaque. May mga truck akong ginagawa. Apo. Apo. Para malaman natin kung ano yung papagawa natin doon. Sige po. Ano bang nangyari sa pick-up sir? Kasi nagpunta kami noon sa Silang. Medyo mataulan noon, tapos maputi. Opo. So, ginamit ko yung 4x4. Opo. Gumana naman siya. Opo. Opo. Naipal ko. Opo. Tapos, ginabi kami doon kwentuhan, ganyan. Nung pauwi na kami, nakalabas kami ng farm. Opo. Nasa highway kami. Nagpa-vibrate siya. Nagda-dragging na siya, dragging na. Oo. Pero naibalik ko na sa ano yun. Natanggal ko na sa 4x4 yun, ha? Opo. So, maaaring i-check na. Hinila na? Kasi, nagano kami, anong tawag doon? Nag-towing kami doon. Bakit ayaw na tumakbo? Hindi, tumatakbo. Kaya lang kuya, yung vibrate. Either sa cross joint ang vibration na yon sir, baka either doon sa cross joint
or transmission support at saka center bearing. Yun po yung Kaya gusto ko matingnan natin, kuya. Kasi simula noon, hindi ko na siya nagamit. Ini-start ko lang siya. opo. Sige po, pwede na. Kaya kung itakbo, baka makadisgrasya ako eh. Opo. Ha? Sige po. Pag uwi ko bukas ng hapon siguro sir, sisilipin natin pag uwi ko bukas ng hapon kasi didiretso pa ako ng Nakapon. Opo, may Paranaque pa kasi ako, may mga truck pa akong ginagawa. opo. Kaya ngayon ano ko muna yung schedule ko. Kung busy kayo, yun ang gandang tanong ko sa'yo. Alam ko ikaw yan eh. Ayan nga po, sa ngayon po, sobrang busy talaga. Kaya available ka na, mag-text ka lang sa akin. Opo, bukas ng hapon sir, bukas ng hapon, sure ball po na sisilipin natin agad yan. Okay. Sige. Ang lapit. Anong oras yan, kuya? Mga siguro around mga 5 or 6, ganun, mga ganong oras. Kaya mo ba yun? Kahit matilit na? Yes po. Wag ka, may ano ko, may third eye. Sige. Sige po. Text ka lang, kuya, para matimplehan ko yung kwartya, ha? Sige po. Sige. Salamat. Ingat, kuya. Ingat. Okay po. Okay, bye. Thank you. Bye-bye po, bye-bye. Alright, so mga kalyabe, so tumawag sa atin si Sir Boss Daniel do sa Lancaster. Ayan, so nagpatong ng kanyang Ford Ranger mga kalyabe. So titingnan natin, sisilipin natin bukas yung kanyang sasakyan. Kasi yan si Sir Daniel, hindi talaga po yun nagpapagawa sa iba mga kalyabe, kundi ako lang din talaga tinatawagan nun. At ito na, ayos na yung kanyang rack and pinion, pero may twist. May bonus. May bonus mga kalyabe, yung wheel bearing sa likod. Pag tumatakbo ka ng matulin yan, maririnig mo umuugong. Tama? Ayan, hindi ko pa yan nailabas mga kalyabe ha. Ayan, sa wheel bearing po yun ha. Ang lakas ng ugong nun. Kaya nasisira yung oil seal niya sa likod, sa axle. Buti nasilip din para Kabilaan na yan, sasabay mo na para pantay. Kasi pag kabila lang, baka mamaya bigla namang bumigay yung kabila. So para isang gastos ka lang. Yun ang pinaka importante. Kasi mga kalyabe, yung mga ganitong single bearing mga kalyabe na axle, may tendency po talaga to na mahuhugutan ka ng axle ng gulong. So marami na po nangyayari na mas nauna pa yung gulong kaysa sa sasakyan. Kaya in-advise ko na kaagad, at least maging aware si sir na hindi siya pwedeng magpatulin muna sa ngayon ng kanyang sasakyan. Yan. So at least nakita mo sir na hindi na talaga pwede itulin. Tama lang yung takbong pogi lang muna. Yan. Ayan mga kalyabe. So hanggang dito na lang muna yung ating vlog sa ngayong araw. At abangan nyo po ninyo dahil bebiyahe pa po tayo papunta kay Boss Pablo. Alright. Sa dagat ng buhay, aking sinisid. Ang lalim ng pangarap, aking tinitipid. Makinis ng pobre, mekanikong mangangisda. Sa bawat pag-ikot ng mundo, kumakayod pa rin ako sinta. Sa makina'y alipin, sa ista'y umaasa. Sa ilalim ng araw, pawis ko'y tumutulo na. Ngunit di susuko, sa hirap ay lalaban. Para sa pamilya, gagawin ang lahat, aking pangako yan. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa gitna ng karagatan, aking sinasagwan ang pangarap na bituin, aking inaasam-asam sa bawat paghampas ng alon. Aking tinitiis ang hirap ng buhay, aking nilalabanan, walang humpay na pagsisikap. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang
aking mga pangarap ay may sasakatuparan ng hirap na dinanas ay magiging alaala na lamang sa bawat pagsikat ng araw. May bagong pag-asa, makinistang pobre, mekanikong mangisda. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa bawat paglubog ng araw, aking isipin ang mga taong nagmamahal sa akin. Sila ang inspirasyon sa aking pagsisikap. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Yeah, yeah, ha-ha, yeah, yeah. Woganisan sa ilalim ng araw, pawis at grasa, kamay na marumi, puso'y dakila. Makinistang pobre, laging handa tumulong sa iba. Kahit gipit siya, motorsiklo'y umuubo, sasakyan ay naghihingalo. Siya ang takbuhan, ang sandigan ng tao gamit ay luma. Ngunit ang galing ay totoo, sa bawat pihit problema'y nabubura mo. Makinistang pobre, may pusong ginto. Sa kalyo mong kamay, nakikita ko ang tibay ng loob, ang sipag at husay. Kahit mahirap, ika'y tunay na bayani. Yeah, hindi nagrereklamo kahit maliit ang kita. Ngiti sa labi habang nagtatrabaho para sa pamilya. Para sa kinabukasan siya'y inspirasyon sa bawat hirap ng buhay. Makinistang pobre, may pusong ginto. Sa kalyo mong kamay, nakikita ko ang tibay ng loob, ang sipag at husay. Kahit mahirap, ika'y tunay na bayani. Sa bawat kalansing ng tools, may kwentong buhay ng pagsisikap, ng pag-asa at tagumpay. Makinistang pobre, saludo kami sa'yo.